Hello, hello mga kadresya! Alam nyo bang may mga pagkakataong namimiss namin ang Pilipinas? Lalo na ang mga niluluto nating pagkain doon. Katulad na lang nitong ginataang bilo-bilo. Mabuti na lang nakakapagluto din kami nito dito sa New Zealand. Bumili nga pala ako ng tapioca para may konting kunat ang sagong isasahog ko dito sa bilo-bilo. Hayan nga at pinakuluan ko na hanggang ito ay lumambot. Alam nyo bang ang tapioca ito ay galing pa ng San Fernando, Pampanga? O diba imported dito? Pagkatapos ay hiwain na nga itong saging na saba. Galing din ng Pilipinas ito kaya frozen sila. Binalatan at hiniwa naman namin ang kamote na nanggagaling naman dito. Meron nga din pala kaming nabibiling langka na frozen. Galing din ito ng Pilipinas. Nilagyan ko rin ng tubig ang glutinous rice flour para ma-form ang ganito. Hayan nga at tinulungan na ako ng anak ko para i-form ito ng maliliit na bilog. At kaya nga pala ito ay kulay purple dahil nilagyan ko ito ng flavor na ube. Yung iba ay hinayaan naming plain kaya kulay puti ang mga ito. Buti na lang nandyan ang magdaddy para tulungan akong magbilog. At ang lahat ng mga nabilog ay iset aside muna. Sa kaserola ay naglagay na ako ng coconut milk at nilagyan ko na rin ito ng asukal. Pagkatapos ay sinunod ko na ang kamote, ang saging na saba, at yung mga maliliit na nabilog. Sinunod ko na rin ilagay ang tapioca na napakaluan na. Isama na rin itong langka at pagkatapos ay haluin itong mabuti at hayaan itong kumulo. Mapapansin nyo rin na habang kumukulo ang mga maliliit na bilog ay lumulutang. Ibig sabihin naluluto ng mga ito. Haluin din ito paminsan-minsan para maiwasan ang pagdidikit sa ilalim. At kapag lumapot na ang gata, lumutang na lahat yung mga maliliit na bilog at naging malambot na lahat ng mga sahog, luto na ito. Tara, kain na tayo ng masarap na bilo-bilo. Sa iba nga ang tawag dito ay paladusdos at sa Kapampangan, sampelot.